Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Yago. Taong 1968, Narvacan, Ilocos Sur. Noong mga panahong ito, kasalukuyang nagbibinata pa lamang itong si Yago. Kagaya ng marami, di rin naman gaanong kataasan ng estado ng pamumuhay nila. Yung tatay niya, isang hamak lamang na magsasaka, habang yung ina naman niya, nasa bahay lang at walang ginagawa. Subalit sa kabila nito, na itataguyod ng kanilang ama ang kanilang pamilya. Isipin ninyo, 6 silang magkakapatid noon, pero ni minsan sa buhay nila, hindi sila nakaranas na magutom o mawala ng pagkain sa hapagkainan. Kahit ano kasi pinapatos ng tatay niya, masiguro lamang na may mauuwi ito pagsapit ng gabi. Dagdag pa niya, hindi yun nawawalan ng trabaho hanggat alam nito na merong malaking pangangailangan ang kanilang pamilya. At sa loob ng halos 1.5 dekada, ganon ang naging buhay ng kanyang ama. Ayon sa kanya, kahit bata pa ang edad nito, mapagkakamalan mong ubod na yon ng tanda dahil sa trabaho. Nang hihina man ang katawan buhat sa mga karamdaman, di yun alintana ng tatay niya basta may maibigay ito sa kanilang pamilya. Dagdag pa niya na, gustuhin man nila itong tulungan, hindi nila ito pinapayagan dahil ang nais nitong mangyari, maituon lang nila ang kanilang atensyon sa pag-aaral. Labis naman itong nauunawaan ni Yago, lalo pat alam nila na ipinasa na ng kanilang ama ang pag-asa nito sa kanilang magkakapatid. Dahil dito, obligado siyang mag-aral ng mabuti para masuklian ang lahat ng sakripisyo nito. Awa naman ng Diyos, hindi naman sila nabibigo, kaya naman lahat ng sakripisyo nito, pawang hindi nito alintana. Ngunit ilang buwan pagkatapos ng taong ito, meron nangyaring hindi inaasahan. Isang hapon, bigla na lamang umuwi ang tatay niya na merong karamdamang iniinda. Nagsimula ito sa matinding sakit ng ulo kung saan sa sobrang lala ng karamdaman, nagkukusa ng ngumiwi ang labi nito. Unti-unti ring nawalan ng lakas ang katawan ng kanilang ama at sa loob lamang ng isang gabi, naging mabilis ang pangangayayat ng buo nitong katawan. Kinabukasan pagputok ng bukang liwayway, nadatna nila ang kanilang ama na nakaratay sa higaan habang naliligo sa sarili nitong dumi. Halos manggitata noon ang kinahihigaan nito, kaya dala ng matinding awa, nagkusa na sila na yon ay tulungan. Makalipas lamang ang ilang minutong pagtulong, kahit papaano naging maayos na ang sitwasyon. Hindi nagtagal, pagsilay naman ito sa kanila, dito na ito nagsimulang magwika. Nanghihina man ang boses nito, nagpumilit itong maibahagi sa kanila ang kasalukuyan nitong nararamdaman. Nang marinig naman ni Yago ang lahat ng hinaing ng kanyang ama, mahinahon siya roong sumagot ng, "Tay, matagal niyo na hubang iniinda ang sakit niyong yan? Di namin inakala na magkakaganyan ho kayo. Kung sana nalaman namin na mas maaga, edi sana nakahanap pa kami ng paraan para maagapan ang sakit mong yan." Pagkasambit naman niya ng mga kataga, batid niyang hindi agad sumagot ang kanyang ama. Ilang minuto rin itong nanatiling tahimik, animoy meron itong malalim na iniisip. Nakakapagduda man ng ganoon itong kilos, matyaga silang naghintay sa mga susunod nitong sasabihin. Maya-maya pa, nang magkaroon na ng lakas ng loob ang tatay niya, napansin niya na may dinudukot ito sa kaliwang tagiliran nito. Makailang beses din niya itong hinugot bago nito tuluyang nakuha ang isang lumang supot. Pagsilay naman ni Yago sa bagay na yon, tinitigan niya ito ng maigi. Alam niya na mahalaga ang bagay na yon, kaya anuman ang nilalaman nito, paniguradong may kaugnayan ito sa kasalukuyang karamdaman ng tatay niya. Ilang segundo pa ang lumipas, pumungad sa kanila ang 4 na piraso ng ginto
na halos tig-iisang kilo ang bigat. Anak, kapag nawala na ako, siguraduhin niyong may maayos na mapupuntahan ng may iwan ko. Huwag niyong pababayaan ang inyong ina, sapagkat siya na lang ang natitirang tao sa mundo, naiintindi sa lahat ng mga pagkakamali ninyo at buong pagmamahal na aagapay kung sakali mang meron na kayong pinagdadaan ng hirap. Pagkarinig naman nila sa sinabi nito, halos hindi nila mapigilan ang pagtulo ng kanilang luha. Paulit-ulit nila itong tinatanong sa kung anong nangyayari rito, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito sumagot pa. Dala ng matinding pag-aalala, dito na siya naglakas loob na puntahan ang kakilala nilang albularyo. Nataon kasing malapit lang ang bahay nito, at nandito rin ang isang taong nilalapitan nila tuwing merong nararamdamang hindi kaaya-aya ang kanilang pamilya. Pagdating nila sa bahay ng matanda, bumungad yun sa kanila na abala sa pagluluto. Wala rin yung tinitingnang pasyente, kaya naman hindi na siya nahiya pang lumapit. Nang maramdaman naman ng albularyo ang kanyang presensya, agad naman yung napasipat sa kanya, kasabay ng pagtanong nito ukol sa kanyang kailangan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na ilahad ang tungkol sa sitwasyon ng tatay niya. Dagdag pa niya na, nangangailangan ito ng agarang tulong, kaya naman kung maaari, sumama na ito sa kanya para matingnan kung nasa ligtas pa ba yung kalagayan. Dahil sa kanyang sinabi, hindi naman nagdalawang isip ang matanda na sumunod sa nais niyang mangyari. Hindi nagtagal, nang makabalik na sila sa bahay nila, dito nadatna ng tatay niya na nagpapahangin sa harapan ng pintuan. Nakaupo yun sa tumba-tumba habang maingat na inaalalayan ng kanyang kapatid. Pagsilay naman ito sa kanila, nagpumilit naman yung tumalikod, ngunit dahil sa panghihina ng katawan nito, di na rin niya yun nagawa pa. Paglapit naman nila Yago at ng albularyo, napilitan itong humarap sa kanila habang nakayuko. Bagaman hindi na nagsasalita ang kanyang ama, ramdam niya na meron itong itinatagong malaking lihim sa kanila. Kalaunan, nang hindi na maatim ng manggagamot ang nakikita nito, bigla naman yung nagwika ng, "Huwag kang ngang maglihim dyan, Eloy. Bistado kita. Alam ko kung meron kang problema at alam ko kung meron kang itinatago sa iyong pamilya. Tandaan mo, hindi makakatulong sa iyo ang paglilihim. At alam mo ba, na sa estado mo ngayon, isang hakbang ka na lamang patungo sa kamatayan. Napakalubha ng kalagayan mo, kaya kahit anong gawin mo, kailangan mo na ngayon ng tulong ko. Sige na, magsalita ka na. Huwag kang mag-alala. Mauunawaan ko ang lahat ng iyong magiging rason." Nang marinig naman yon ng tatay niya, bahagya yung napasilay sa kanya bago magsalita. Di nagtagal, walang pagdadalawang isip na nitong inilahad ang tungkol sa kanyang mga pinagdaanan. Ayon dito, kaya siya nagkaganon ay dahil sa ipinagpalit niya ang kanyang kalusugan sa ilang kilo ng ginto. Hiningi kasi yon sa kanya ng may-ari ng palayang pinagsasakahan niya, kaya wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Dagdag pa nito na, naging posible ang ganoong pangyayari dahil sa itim na mahikang ginamit ng isa sa mga taong malapit na katiwala nito. Mariin din itong inilahad na pagkatapos ng mga ritual, ora mismong gumaling ang ama nitong nasa bingit na ng kamatayan. At habang bumabangon ito sa higaan, unti-unti naman siyang nakakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Yun nga lang, dahil sa may kalakasan pa, pinili niya itong ipagsawalang bahala. Nabanggit din ito na, hindi nito agad na inaasahan, natatalab ang ritual na kanilang ginawa. Matapos naman yung marinig ng albularyo, agad itong nagtanong kung sino ang tinutukoy niyang amo. Sa dami kasi ng kanyang pinagtatrabahuhan, hindi na halos maisip ng matanda
kung sino sa mga ito. Nabanggit din ito na marami siyang kilalang amuhan ng ama ni Yago na nagtataglay ng itim na mahika. Yun nga lang, di naman niya ito gaanong pinagtutuunan ng pansin, gawa ng unang-una, nakatuon lamang ang abilidad ng mga mahikang yon sa pagpapayabong ng kanilang negosyo at mga pananim. Ligtas din ito sa kanilang mga tauhan, kaya ang mga ganoong uri ng kaalaman ay hindi magkakaroon ng tsansang makapaminsala sa iba. Dahil sa sinabi nito, di nagdalawang isip ang tatay niya na pangalanan ang amo niyang kumuha sa kanyang kalusugan. Si Manoy Narciso ang tinutukoy ko. Alam ko na mahirap itong paniwalaan, pero siya talaga ang may gawa ng lahat ng yon. Kahit puntahan niyo siya ngayon, makikita mo ang kanyang ama na nasa maayos ng kalagayan. Ang kaso lang, magmula noong nagkapalit kami ng kalagayan, dumami ang mga taong nagbabantay sa tahanan nito. Hindi ko yun mga kilala, at base sa mga itsura nito, mukha yung mga mamamatay tao. Pagtatapat ng tatay niya. Nang marinig naman ito ng albularyo, agad naman yun sumagot doon ng, ganun ba? Si Narciso pala ang tinutukoy mo. Oo, meron ako noong nabalitaan sa kanya, pero hindi ko sukat akalain na aabot siya sa ganito. At kung talaga mang totoo yan, hayaan mong puntahan ko muna siya para magkausap kaming dalawa. Di man sa pagmamayabang, pero kahit papaano meron kaming pinagsamahan ng taong yan. Ipagdasal na lang natin na sana maging maganda ang pakikitungo niya sa akin. Matapos nitong makapagwika, agad naman itong tiningnan ng kanyang ama. Halos buong maghapon ang naging gamutan, subalit wala pa ring naging pagbabago sa kasalukuyan nitong kalagayan. Ayon sa matanda, malabo nitong matulungan ang tatay niya dahil sa sumang-ayon nito sa ritual na ginawa ng pamilya ni Narciso. Dagdag pa nito na maibabalik lamang nila ang kalagayan nito kung muli nilang magagawa ang ritual na tinupad nito. Ang problema, masyado na itong imposibleng mangyari. Alam ng manggagamot na hindi ito magiging posible sa kadahilan ng walang tao sa mundo ang gugustuhing bumalik pa sa sitwasyong minsan na nitong tinakasan. Gayunpaman, magbabakasakali pa rin ito para sa milagrong hinahangad ng ama ni Yago. Pagsapit ng dapit hapon, dito na nagtapos ang panggagamot ng matanda. Bago yun umuwi, muli itong nag-abiso sa kanila na maghintay lang ng resulta kinabukasan. Mariin din itong inilahad na mas mainam na maging tahimik sila sa mga bagay-bagay upang hindi na ito makarating sa kabilang panig. Dagdag pa nito, nahayaan na muna nila itong gawin ang kanyang trabaho. Pagkarinig naman nila sa sinabi ng matanda, di sila nagdalawang isip na sumang-ayon. Alam kasi nila na wala naman silang ibang mapagpipilian kundi ang sumunod. Makalipas ang gabing yon, lahat sila ay hindi nakatulog ng maayos dahil sa minuminutong pagtingin sa kanilang ama. Kapag kasi natutulog ito, para itong nalulunod sa sarili nitong laway. May mga pagkakataon din na bigla-bigla na lang itong sumisigaw, kaya naman kahit yung mga kapitbahay nila, hindi maipagkakailang nabubulabog na rin sa ginagawa ng tatay niya. Akala nga noon ni Yago na kinabukasan may milagrong hatid ang albularyo, pero di pa man sumisikat ang araw, bigla silang nagimbal sa kanilang mga nakita. Anya, dahil siya noon ang unang lumabas ng bahay, kung kaya't siya ang unang nakasilay sa matanda. Nadatna niya itong paika-ikang naglalakad sa kalsada at nung masipat siya nito, bigla na lamang itong humandusay sa gilid ng daan. Siya lang ang nakakita sa matandang yon, gawa ng yung mga kapitbahay nila, kasalukuyan pa noong nagpapahinga. Mabuti na lang talaga, mas malaki siya sa albularyo, kaya napasan niya ito ng walang kahirap-hirap patungo sa loob ng kanilang bahay. Pagpahiga naman niya sa matanda, dito nila nasilayan ang iilang mga kalmot nito sa katawan na halos 1 dangkal ang lalim.
Namumutla na rin ang mukha nito. Indikasyon na maraming dugo ang nawala rito. At dahil sa tindi ng pinagdaanan ng matanda, halos bigo itong makasagot sa bawat tanong na kanyang ipinupukol. Inabot din ito ng ilang oras sa pamamahinga bago yun tuluyang magkaroon ng lakas ng loob na maglahad ng istorya. Ayon sa matanda, noong pumunta siya sa tahanan ni Narciso, agad siyang sinalubong ng mga tauhan nitong aswang. At dahil sa dami nito, hindi siya nakapalag hanggang sa tuluyan na siya nitong nadakip. Ikinulong siya nito sa isang tagong silid ng bahay kung saan inabot ng mahigit 6 na oras ang kanyang pananatili. Kung nataong hindi pa ito gumamit ng mutya, paniguradong nasa loob pa rin yun ng silid, naghihintay ng tulong mula sa mga taong magsasalba sa kanya. Dagdag pa ng matanda na kahit hindi niya nakausap ang amo ng tatay niya, malinaw na ang ibig nitong iparating sa kanila. Nabanggit din ito na dahil sa pangyayaring yon, hihingi siya ng tulong sa kanyang mga kasama para malabanan ang mga ito. Kumbinsido ang matanda na hindi titigil ang mga nilalang hanggat hindi siya nito na ibabalik sa kulungan na dapat niyang paglagyan. Matapos naman itong marinig ni Yago, nakaramdam siya ng pag-aalala. Hindi para sa kanya, bagkus para sa kanyang pamilya. Alam kasi niya na kilala ng amo nito na magkaibigan ng dalawa, kaya posibleng sila ang una nitong paghinalaan na nagsumbong. Di man siya sigurado sa kutob na yan. Pilit niya itong pinanghawakan sa paniniwalang mataas ang tsansang mangyari ito. Nang tuluyan ng sumikat ang araw sa baryo, tsaka pa lamang sila nakahingi ng tulong mula sa ibang albularyo. Lihim lang ang pangyayaring yon, kaya naman walang nakatunog sa kanilang mga pinaggagawa. Mabuti na lang talaga natulungan ng mga ito ang matanda para mapigilan ang paglala ng sugat niya. Nasalinan na rin ito ng karampatang dugo, kaya naman wala na itong ibang gagawin maliban sa pagbawi ng kanyang lakas. Dahil dito, imbis na kumilos pa ang matanda, siya na lamang ang naglakas loob na sumama sa mga kaibigan nitong manggagamot. Alam niya kasi na wala itong kaide-ideya sa problemang kinakaharap nila, kaya makakatulong ng malaki ang kanyang mga nalalaman. At kahit wala siyang kaalaman pagdating sa lihim na karunungan, nanatili siyang pursigido na makatulong. Sa isip-isip niya, kahit mapahamak siya wala itong problema, basta ang magiging kapalit nito ay ang paggaling ng tatay niya. Nakahanda rin siyang magsakripisyo at makipaglaban sa oras na wala na talaga silang pagpipilian. Dahil sa ganoong pag-iisip, kung kaya't di man lang siya nakaramdam ng takot. At sa loob ng ilang araw na pagtawid nila sa mga karatig lugar, marami siyang mga bagay na nalaman ukol sa totoong pagkatao ng mga manggagamot. Dito na rin siya nagkaroon ng karanasan pagdating sa mga nilalang ng kadiliman dahil bawat lugar na kanilang napupuntahan, meron doong tagapagmanman ang amo ng kanyang ama. Madalas itong nakakaharap ng mga manggagamot dahil sa ginawa nitong pagpigil sa kanilang pananaliksik. Mabuti na lang talaga, malakas ang kanyang mga kasama, kaya kahit may gabunan sa mga ito, hindi pa rin ito umubra. Ayon kay Yago, na napakahirap kalaban ng mga nilalang na yon. Bukod kasi sa hindi ito kagad nagpapakita, umaatake ito sa mga pagkakataong hindi mo aakalain. Dagdag pa niya na, biglaan din yung nangdadagit, kaya kapag naabutan ka nito na hindi nakahanda, pwede kang mapahamak. Mariing din niyang inilahad na sa lahat ng kanyang karanasan, kasama ang mga manggagamot, isang pangyayari lang ang talaga namang hindi niya nakalimutan. At naganap ito noong minsang dumayo sila sa bahay ng isang albularyo na nasa karatig lugar. Maulan noong mga oras na yan, kaya habang nag-uusap noon ng magkakaibigan, hindi nito natunugan ang paglapit ng mga aswang. Nagulat na lamang silang lahat nang may marinig silang pagkarit ng mga kuko sa dingding at panakanakang pagsuwag sa pintuan ng bahay.
Noong una inakala nilang dambuhalang nilalang ang ipinadala ng amo ng tatay niya. Ngunit habang tumatagal, napagtanto nila na isa pala itong aswang na gumagamit ng balat kayo ng kalabaw. Inaasahan din nilang marami ito, kaya naman habang nag-iisip ng plano, sinigurado nilang hindi nito mabubuksan ang entradang pinto. Sa oras kasi na makapasok ang mga nilalang, maaaring malagay sila sa alanganin. Ayaw naman itong pahintulutan ng mga albularyo, lalo pat bawat buhay ng kanilang mga kasama ay pawang mahalaga. Hindi sila pwedeng malagasan ng kahit isa, sa kadahilan ng malaki ang magiging epekto nito sa binubuo nilang misyon. Dahil sa pangyayari, nag-isip sila ng panibagong grupo. Nais nilang maibaling sa ibang bagay ang atensyon ng mga kalaban, kaya lahat ng pwedeng mangyari, maigi talaga nilang pinag-aralan. Ang kaso lang, kahit anong gawin nila, parang wala talagang uubra. Dahil dito, nagdesisyon itong si Yago na maging pain ng grupo. Ang nais niyang mangyari, lumabas siya sa likod ng bahay at magpahabol sa mga nilalang. Nakakasiguro siyang hindi siya nito kaagad maaabutan dahil sa dami ng punong nakapaligid doon. Dagdag pa niya na, kapag nakapagtago na siya sa puno, pwede nang lumabas ang mga ito. Sa oras kasing yun, paniguradong pansamantalang malulubayan ng mga ito ang kubo. Nang marinig yon ng mga albularyo, hindi ito tumutol sa nais niyang sakripisyo. Alam nila na kailangang kumilos ng bawat isa, kaya naman di na sila kumontra. At matapos naman nila itong mapagkasunduan, dali-dali naman siya nitong sinamahan patungo sa likurang parte ng bahay. Habang naghihintay ng pagkakataon, paulit-ulit namang kinukuha ng ilan nilang mga kasamang naroon sa entradang pinto ang bawat atensyon ng mga ito. Maya-maya pa, nang kumagat na yon sa plano, agad naman silang lumabas, bit-bit ang isang sulok. Pagdating niya sa dulo ng bakuran, dito na siya nagsisisigaw hanggang sa makuha na niya ang lahat ng atensyon ng mga aswang. At sa isang kisap mata, nakita niya itong buong puwersang humahabol sa kanya. Dahil dito agad niyang binitawan ng kanyang sulok, kasabay ng pagkaripas niya ng takbo patungo sa kakahuyan. Ngunit dahil sa bilis ng mga nilalang, hindi niya na isakatuparan ang kanilang plano. Bago pa man kasi siya makapasok sa makahoy na parte, nahawakan na ng isa sa mga nilalang ang kanyang kaliwang binti. Agarang tumagos sa kanyang laman ang matutulis nitong mga kuko, kaya naman wala na siya noong nagawa, kundi ang magsisisigaw habang pilit na umuusad. Alam niya sa kanyang sarili na kinakailangan niyang kumilos dahil kapag hindi niya ito ginawa, kamatayan ang naghihintay para sa kanya. Mabuti na lang, nagawa siyang mapuntahan ng kanyang mga kasama bago pa man siya tuluyang nakaladkad ng mga ito. At nung marating ng mga ito ang kinaroroonan niya, walang habas nitong pinagtatataboy ang mga aswang gamit ang mga tanga nitong sundang. Nang masipat naman yon ng mga nilalang, napilitan nitong lumayo nang hindi siya kasama. Pagdistansya naman ito sa kanila, dali-dali siyang dinarag ng mga albularyo upang mailigtas sa mga ito. Marami mang natamong pinsala sa katawan, hindi siya nagpatinag hanggang sa makarating sila sa sentro ng baryo. Pagdating nila roon, walang kahit isang tao ang tumulong sa kanila, kung kaya't para hindi madagit ng mga ito, matyaga silang sumilong sa mga bubong ng bahay na kanilang madaraanan. Alam nilang nasa itaas lang ang mga nilalang, kaya kahit pagsilip, hindi nila ginawa. Mabuti na lang talaga, may magaling na albularyo silang kasama. Sa pagkakaalam noon ni Yago, nagtatangan ito ng mutya ng liwanag. Hindi niya alam kung ano ang totoong tawag sa ganoong mutya, pero ayon sa kanya, gumagamit ito ng liwanag ng buwan at araw para makagawa ng mga kamanghamanghang bagay. Sa pamamagitan ng liwanag na dumapo sa hawak nitong mutya, madali nitong natutunugan ang eksaktong kinaroroonan ng kanilang kalaban.
ito ang pangunahing abilidad na ginamit ng kanilang kasama, kaya naman di sila nahirapang mailagan at mapagtaguan ang mga aswang na nandadagit. Sa loob naman ng halos 3 oras, nagpatuloy ang kanilang pakikipagpatentero sa mga ito. Bagaman hinang-hina na noon si Iago, pinilit niya ang kanyang sarili na kumilos upang hindi maging pabigat sa mga albularyo. At dahil sa kanyang pagmamalabis na mabuhay, na kaya niyang makaligtas noong mismong gabing yon. Pagkatapos ng mga pangyayari, doon pa lamang sila nakauwi. At nung makabalik na sila sa kanilang tahanan, nadatnan niya ang kanyang ama na kasalukuyan noong tinutulungan ng albularyo nitong kaibigan. Dahil sa tulong nito, kung kaya't kahit papaano, naging magaan ang pakiramdam nito. Yun nga lang, di pa rin nila maipagkakaila ang mas lalong paglubha ng karamdamang kanyang iniinda. Pagsilay naman sa kanyang ama ng mga albularyong tumulong, dito na ito nagbaba ng pangako sa kanya. Ayon sa mga ito, nalalapit na ang araw ng kanyang paggaling, kaya kailangan niyang magpakatatag. Dagdag pa ng mga ito na, sa susunod na araw, hindi na nila tatantana ng mga nilalang hanggang sa mapilitan itong gawin ng kanilang mga nais. Ngunit nang marinig naman ito ng kanyang ama, nagpumilit itong sumagot doon upang magkaroon sila ng ideya sa kinakalaban nila. Hindi ganon kadaling kalaban si Narciso. Matalino siyang tao, kaya alam kong matutunugan niya ang binabalak ninyo. At kung inaakala niyong madali niyo siyang mapapabagsak, nagkakamali kayo. Pinasok niya ang aral ng dilim ng nakahanda, kaya hindi rin malabong handa ito mula sa inyo. Nang marinig naman ito ng mga albularyo, di naman ito umimik. Hinayaan nila ang pinuno nila na magsalita upang magkaroon ng ideya ang tatay ni Iago ukol sa mga gagawin nila. Huwag kayong mag-alala. Dahil yang mga naiisip ninyo, hindi namin yan gagawin. Alam naming mahalaga ang lupa niya sa kanya, kaya dito kami magsisimula. Sa pagkakataong ito, sigurado ako na hindi siya magkakaroon ng sapat na panahon para mapag-aralan ang aming mga kilos. Sagot ng namumuno sa mga albularyo. Dumaan pa ang mga araw. Naging mahinahon naman ang grupo. Hanggat maaari, iniwasan na muna nitong makipag-usap sa kung kani-kanino upang hindi sila matunugan ng kanilang mga kalaban. Ang nais kasi nilang mangyari noon, ipakita sa pangkat ni Narciso na wala silang ibang ginagawa kundi ang tumulong sa biktima nito. Ngunit lingid sa kaalaman ng nilalang na yon, meron na pala silang pinakawalang mga tagapagmanman. Ang mga ito ang mag-aaral sa buhay ng amo ng kanyang ama upang matuklasan nila ang kahinaan nitong patuloy nitong itinatago sa mundo. Nang malaman naman yun ng kanyang pamilya, matyaga silang naghintay hanggang sa makabalik na ang mga albularyong nagmasid sa bawat kilos ng kanilang kalaban. Pagkausap naman nila rito, doon nila nalaman na ang palayan palang pinagkakakitaan nito ay ginagamit din pala nitong libingan ng mga labi na kanilang pinaslang upang mapuslit ito sa mga karatig lugar. Dagdag pa ng mga inutusan nila na mahaba-habang istorya kung papaano ito nangyari, ngunit base sa kanilang pagkakaunawa, inililibing doon ng pamilya ang mga nakuha nilang katawan, tapos hahanguin ito sa gabi ng 3 araw. Wala silang maisip na rason kung bakit ganoon ang nangyayari, ngunit may kutob sila na posibleng kaya ito ginagawa ay upang mapasarap palalo ang mga hawak nilang karne. Nabanggit din ng mga ito na kung nais nilang galitin si Narciso, kailangan nilang lasunin ang alayan nito. Matapos naman yung marinig ng grupo, hindi yun nagdalawang isip na gawin ang bagay na yon. Alam nila na sa pamamagitan nito, mapupukaw nila ang emosyon nito. Di rin malabong magpadalos-dalos ito sa mga desisyon, dahilan para maging pabor sa kanila ang sitwasyon. Matapos naman yung marinig ng grupo, nagsimula na itong magtrabaho.
Halos 2 buwan nilang binalak ang plano bago nila ito natupad. Ang problema lang, hindi nakasama sa puntong yun si Yago, kung kaya't lahat ng nangyari noong mismong gabi, tila bang naging palaisipan na lamang sa kanya. Ayon sa kwento ng mga albularyo, di pa man nakakapasok ang kanilang grupo sa tahanan ni Narciso, nakita na nila ang pag-ahon ng iba't ibang nilalang mula sa palaya nito. Doon nila noon napatunayan na bukod sa mga sigbinitong alaga, nagkukupkup din ang mga ito ng balbal. Isa ang lahing yon sa nagpahirap sa kanila, kung kaya't sa loob ng halos 2 oras, hindi sila nakausad. Mabuti na lang talaga, marami silang dalang pangontra, kung kaya't nakaya nilang linlangin at lipulin ang mga ito. Pagkatapos ng ganoong pangyayari, dito na nila kinaharap ang mga tauhan nitong aswang. Nasa humigit 2 dosena ang mga ito, ngunit dahil sa alam na nila ang pangontra rito, kung kaya't hindi na yun umubra. Pagkatapos naman nilang malipol ang lahat ng mga bantay, dito na nila kinausap ang pamilya na ibalik ang lahat ng kanilang kinuha. Ang kaso lang, nalaman ng mga ito kay Narciso na hindi na umano yun posible. Bukod kasi sa hindi nila alam ang ritual para rito, hindi rin papayag ang ama nito. Bagay na naging daan upang magdesisyon ng mga albularyo na lipulin ang pamilyang yun. Naisip nila na hindi yun pwedeng buhayin, gawa ng kung hahayaan nila ito, hindi malabong muli itong mambiktima ng mga ordinaryong tao. Matapos naman magkasundo sa ganoong bagay, pinatay nila ang kabuuan ng pamilya at sinunog nila ang tahanan kung saan ito nakatira. Umaga na rin nilang iniwan ng bahay, nang sa gayoy masigurong walang maiiwang kahit nakatiting na bakas. Nang marinig naman nila Yago ang sinabi nito, masakit para sa kanila na tanggapin ang tadhana ng kanilang ama. 6 na taon pa ang lumipas, sa kasamaang palad binawian na rin ito ng buhay pagkatapos ng mahaba-habang paghihirap. Nakakalungkot man ang bagay na yon. Aminado sila na matagal na nila itong natanggap. At ang tanging nagawa na lamang nila ay sariwain ang buhay ng kanilang ama hanggat patuloy silang umiiral sa mundo. Ngunit gaano man ang pagmamalabis niya na panatilihin ito sa kanyang memorya, paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan ang isang matinding bangungot noong minsang sumailalim ang kanyang ama sa ritual ng kadiliman. Mabuti na lang na nalipol ang buong pamilya nito dahil sa naging matagumpay ang matalinong plano ng pinunong albularyo.